Hi everyone! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa ating mga kasambahay dyan, alam niyo ba guys na meron dapat kayong SSS contributions? Yes, pero bago yan pag-usapan muna natin, sino ba itong mga kasambahay? So the term domestic worker or kasambahay refers to any person engaged in domestic work within an employment relationship such as but not limited to the following: general household, nursemaid or yaya, cook, gardener, or laundry person, but shall exclude any person who performs domestic work only occasionally or sporadically and not on occupational basis. So para to guys sa mga kasambahay natin dyan na regular talaga nagtatrabaho, no? Hindi po pwede dito yung on-call ka lang, okay? Tatawagin ka lang pag maglilinis, so hindi. Dapat regular ka po sa iyong trabaho. Okay? The term shall not include children who are under foster family arrangement and are provided access to education and given an allowance incidental to education. Example, baon, transportation, school projects, and school activities. Sa ating mga kasambahay dyan guys, dapat alam nyo tong IRR or Implementing Rules and Regulations of Republic Act 10361 or the Domestic Workers Act or Batas Kasambahay. House helpers are mandatorily covered by SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So mga kasambahay natin dyan, kayo po ay mandatory na covered ng SSS, PhilHealth, at Pag-ibig. Pasok po kayo dito kapag kayo po ay nakapag-render na ng service ng at least 1 month. Dapat isang buwan na po kayo dyan sa trabaho nyo para ma-covered na po kayo ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ngayon, ano-ano naman ang mga benefits na makukuha ng isang kasambahay member sa SSS? Actually, halos the same lang din guys, walang pagbabago. Ang ating mga kasambahay member ni SSS ay makakapag-avail din ng sickness benefits. Pag nagkasakit kayo, minimum of 4 days, maximum of 120 days. Makakapag-avail din kayo ng maternity benefits pag kayo ay nabuntis ng anak o kaya nakunan para sa ating mga female kasambahay members. Makakapag-avail din po kayo ng unemployment benefits pag kayo ay nawalan ng trabaho. Makakapag-avail din po kayo ng EC or Employees Compensation. Makakapag-avail din po kayo ng disability pension, partial or total disability. Makakapag-avail kayo ng retirement benefits pagdating nyo ng inyong retirement age. Pag 60 years old na kayo guys, no? Napaka-importante nitong retirement na monthly may matatanggap kang pension kay SSS. Funeral and death. Pagdating naman sa loan privileges, ma-avail nyo rin ang salary loan, calamity loan, educational loan, pension loan kapag kayo ay nagiging pensioner na ni SSS. Okay? Ngayon, pagdating naman sa inyong contributions, so nakikita nyo ngayon sa screen guys, schedule of SSS contributions para sa ating mga household employers and kasambahay. Tandaan nyo guys ha, ang magre-remit po ng inyong contributions sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig ay ang inyong employer. Dahil ang inyong employer, kailangan din po yan silang magpa-register kay SSS. Dapat meron silang employer SSS number. Kaya every time na mag-report sila kay SSS, yun ang gagamitin nila, ang kanilang SSS number as employer. Okay? At tandaan nyo po, pagdating po sa inyong amount of contributions, kapag ikaw kasambahay, ang sahod mo lang ay below 5,000 pesos, iso-shoulder po ni employer mo, iso-shoulder ng amo mo ang contribution sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kumbaga, walang ibabawas na deduction sa sahod mo para sa government remittances, para sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kapag ang iyong sahod ay below 5,000 pesos. Nagigets nyo? Ngayon naman, kapag ikaw kasambahay, ang iyong sahod ay umabot na po ng 5,000 mahigit. Doon po, meron ka ng share para sa iyong SSS contributions. Babawasan ka na ni employer mo. Okay? For example, makikita nyo dito, for halimbawa lang, ang iyong salary range ay
5,000 to 5,249.99 pesos. Babawasan ka na ng iyong amo, ng iyong employer ng share sa iyong SSS na 250 pesos. Yan ang magiging share mo. Pagdating naman kay employer mo, sa amo mo, dodoblihin niya to. Mag-share sila ng 500 pesos plus 10 pesos na easy. Kumbaga, ang share ng iyong employer para sa SSS mo ay 510 pesos. Plus yung sayo na 250 pesos galing sa salary deduction mo. So, in total, sa isang buwan, meron kang contributions kay SSS na 760 pesos. Okay? So, bukod pa to sa PhilHealth at Pag-ibig guys ha, may mga share ka din. Ito, SSS lang itong pinag-uusapan natin dito. Itong SSS contributions for kasambahay, isearch nyo to sa Google. Ilagay nyo SSS contributions 2025 for kasambahay para meron po kayong reference. May pagbabasihan kayo doon sa inyong monthly contributions with SSS. And guys, may mga employer po dito na hindi pa aware, no, na kailangan mag-contribute sila ng mandated contributions SSS PhilHealth at Pag-ibig ng kanilang mga kasambahay. So, ipakita nyo sa kanila guys, itong RA 10361. I-discuss nyo sa kanila, ma'am. Sir, meron pala kami palang dapat na contribution sa SSS PhilHealth at Pag-ibig, batas po pala ito. No? Pabasa nyo ang Batas Kasambahay RA 10361 para sila ay maging aware din. Alright? Sa ating mga kasambahay dyan, huwag niyong pabayaan ang SSS guys. Ang hirap tumanda ng walang pera. Okay? That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.